Pwede, sige. Isa pa. Rose. Dalawa pamamarang kognitibo. Tama. So, lahat kayo may puntos. Ang ating tatalakayin sa araw na to ay tungkol sa dalawang pamamaraang komunikatibo. So, meron dalawang pamamaraan ng komunikatibo. Pero bago tayo dumako sa dalawang paraan, ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng pamamaraang komunikatibo? For 2 points. Cheryl, na naman? Or technique sa pagkomunikasyon. Pwede, tama. Isa pa, Joelito? Ito yung mga bagong magkaroon ng tamang komunikatibo. Yung komunikasyon ko. Lahat sila tama. Ngayon, ito yung unang paraan. Gap sa informasyon. Maaari mo bang basahin niya? Tungkulin ng guro na bumuo ng mga sitwasyon na may nawawalang impormasyon at gayakin ang mag-aaral na magbigay ng impormasyon. Okay. Sinasabi dito na tungkulin ng guro na bumuo ng mga sitwasyon na may nawawalang impormasyon. Hindi lang si teacher ang bigay ng impormasyon. O tulad ng ginawa kanina ni teacher, bago siya dumako sa kanyang leksyon, nagtanong muna ako kung may ideya na ba kayo sa pamamaraang komunikatibo. So, yun lang. Para siyang unan mo ang gap sa impormasyon. Ang example, mag-usap kayo, Mesra. Siyempre, uso man talaga ng chismisan, di ba? So, Mesra, anong nangyari sa kapitbahay niyo ng isang araw? O, di ba, nagtanong ako ng impormasyon na hindi ko pa alam. Tapos na yun, sasabihin sa akin ni Mesra, anong nangyari? Mesra? Halimbawa lang to, Mesra. Huwag ka mag-alala. Nagtawa yung mag-asawa. Di ba? O, hindi ko yun alam. Hindi ko yun alam. Pero dahil nagtanong ako, may nakuha akong impormasyon. Naintindihan niyo ba ang gap sa informasyon? Para sino ba makakabigay ng ibang halimbawa? Maria? Parang tatanungin ko si Vince kung nakita niya ba si Rina. So, diba ganun yun? Ganun yung class. Parang, kasi kapag nag-uusap yung dalawang tao, hindi lamang yan, parang meron talagang, ikaw, alam mo ba ang lahat na meron si Maria? Ikaw, alam mo ba lahat ng kaalaman ng Inglesina? Di ba hindi? So, yun yung unang paraan ng pakikipagkomunikasyon para makakuha ng informasyon. Yung pangalawa naman is pagpipilian. So, pakibasa, Serena. Ang tagapagsalita, hindi lamang makaisipan, nais niya ipahayag, kundi pati ang kayariang panlingwistika na angkop. Sa tingin niyo, class, anong ibig sabihin ng kayariang panlinguistika? Ito, work 5 points to, kung meron nakakaalam. Kayariang panlinguistika. Heidi? Teacher, kailangan kapag tayo ay nakikipag-usap sa isang tao ay pinipili natin kung ano ang tamang lengguwahe at lengguwahe, ibig sabihin kung naiintindihan niya po ba tayo kasi marami po tayong mga lengguwahe sinasalita. So, pwede. Tama ang sagot ni Heidi. Kasi, ang kayariang panlinguistika ay ang estruktura ng wika. Kung paano mo sasabihin ang isang salita. Kasi pag pipili ka dapat. Example, magbibigay ako ng halimbawa. Yung sitwasyon ko is naiinitan ako dahil sa tinding init ng araw. So, maraming paraan na pwede kong sabihin iyon sa inyo. Pwede kong sabihin, simple, naiinitan ako. Pwede, naiinitan ka rin ba? Mayroong salitang rin. Ibig sabihin, ako rin. Ikaw ba? Pwede ko din siyang sabihin na parang may electric fan ba? Parang wala naman. O, di ba? Pero anong meaning nun? Pag sinabi ko, may electric fan ba? Parang wala naman.
mainit. Di ba? Maraming paraan ang pwedeng sabihin kung anong nais mong sabihin. Kaya nga siya tinawag na pagpipilian. Nakadepende ito sa iyong kausap. Ganon yun. Naintindihan nyo? Or naguguluhan kayo, pwede kayo magtanong. Okay na po. Okay na. So, pwede na makabigay ng halimbawa. Yes, teacher. O, sige, Nantes. Halimbawa, teacher, pag nakipag-usap ka sa kaibigan mo, siyempre, example, sa kamakaano, only mo, tapos pag nakipag-usap ka sa magulang mo, with respect, only to, ganun, dapat pagpipilian mo na lang kung ano dapat mo sabihin, ano mo gamitin mo sa salita. Okay, tama. Good job! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay? Nakuha? Opo. Okay. Sige na. Ulit. Kayo din. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. On group 2 naman. Group 1. Mga salita na, binanggit ko, parang nag-iisip ka ng mga salita na, pinagpipilian mo yung mga salita na pinabanggit mo through the scenario. Okay. Mahusay. Ngayon naman ang group 1. So, idadagdag ko yung kay Nantes. Pwede din, nasa bahay ka ba? O, malalaman ko pa rin. Kasi yung goal mo is malaman kung saan siya. So, pwede mo sabihin, saan ka? Pwede mo din sabihin, nasa bahay ka ba? O, parang madami siyang paraan na pwede mong sabihin yung nais mong sabihin. Naintindihan? Yes. Gumawa ng maikling salaysay tungkol sa inyong karanasan na nagpapakita ng dalawang pamamaraan